ng baka. Ang lalawigan naman ng Batangas ng Sa tuwing umuulan sa Pilipinas, hindi lamang tubig ang umaapaw. Kasabay nitong umaapaw ang takot at pangamba. Ang pamayanan ng naghihirap at umaako sa samot-saring problema. Ang pagtitiis ay hindi na bago sa ating mga Pilipino. Hindi na rin bago ang mga sirang kalsada, ang madalas na pagbaha, at ang laganap ng katiwalian. Nasanay na lamang tayo sa ganitong eksena, sa bulok na sistema. Bagamat sanay na tayo, hindi nangangahulugang ito ang tama. Tanong ng milyong-milyong Pilipino, bakit nga ba ganito ang katayuan ng ating bansa? Ano nga ba ang ugat ng ating mga problema? Ang layunin ng dokumentaryong ito ay magbigay linaw sa mga suliraning hinaharap ng mga Pilipino. Mabigyan diin sa anomalya na bumabalot sa bansang Pilipinas. Narito kami ngayon sa Barangay Malaban, isang barangay sa lungsod ng Biñan, lalawigan ng Laguna, na hanggang ngayon ay kita pa rin ang pinsala at dulot ng baha. Ang kalsada ay lubog pa rin sa tubig at burak. Ang mga kanal na sanay daluyan ng tubig baha ay barado at hindi na gumagana ng maayos. Ayon sa ulat ng DPWH, bilyong-bilyong piso ang inilaan ng pamahalaan para sa flood control projects. Ngunit tila walang bakas ng pag-unlad sa mga proyektong pinondohan ng bayan. Sa daanang ito dumadaan ang karamihan. Mga residenteng pauwi sa kanilang mga bahay, mga manggagawang patungo sa kanilang mga trabaho, mga estudyanteng papasok sa kanilang mga klase. Pero kalakip ng baha ay panibagong pagsubok na tatahakin. Isa sa mga naapektuhan ay mga edukasyon, mga estudyanteng hindi makapasok, mga pangarap na naantala. Kung tama lamang ang paggamit ng pondo, hindi sana kailangan pumili. Liliban ba sa klase o lulubog sa tubig? Nakapanayam ko ang ilang residente ng Malaban upang alamin ang mga epekto ng baha sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mia, ilang beses na kayong binabaha dito sa bahay? Ngayong taon po is 3 beses na po. Nung una po kala namin normal lang kasi nga po mababa po itong lugar. Kaso habang tumatagal po parang lalo po siyang lumalala. Ano naman ang unang naiisip mo tuwing pumapasok na ang tubig sa bahay? Siyempre po, takot. Kasi siyempre po maraming masisirang mga gamit, mawawalang gamit. Yung mga libro po, mababasa, at saka yung mga appliances na masisira. Bilang estudyante naman, ano naman ang pinaka-apektado sa'yo? Yung mga schoolworks ko po, projects na masisira po sa baha, na hindi po matatago agad. Siyempre po, pinaghirapan ko po yun. And mawawala na lang siya bigla dahil lang sa baha. Pero sa tingin mo ba, bakit hindi natatapos ang problema ng baha dito sa iyo? Para po sa akin kasi parang hindi nila nagagawa na tama yung proyekto na pinapatupad nila. Kasi kahit sobrang rami naman po na dumadating na pera, hindi po nila nagagawa ng paraan yung hindi nila pinaprioritize yung mga nababahaan. Dahil iba raw ang yung naranasan nung huling baha, ano naman ang nangyari? Yung gilid po ng bahay namin gumuho dahil po sa mahinang drainage. May flood control raw po noon pero parang hindi naman po pinag-isipan. Ano naman ang naramdaman mo nung gabing yun? Pakaramdam ko po wala kaming kami para kami lagi na lang nag-a-adjust. Bilang isang estudyante, ano naman ang epekto ng pananaw mo sa gobyerno? Nakakadismaya po kasi kung ganito na lang ngayon paano patapin ito, di ba? Ano naman ang gusto mong mangyari pagkatapos ng dokumentaryong ito? Sana po magsilbi itong ebidensya na hindi kami tahimik at hindi kami bulag.
Minsan, paano naapektuhan ng baha ang trabaho mo? Kapag baha po, hindi po ako makapasok. Arawan lang po kasi ang kita ko eh. Isang araw na hindi makapasok sa trabaho, isang araw na rin na wala akong makain. Ano naman ang nararamdaman mo tuwing may balitang ninanakaw ang pondo? Syempre masakit po kasi sana ginagamit nila sa tama para hindi kami nagkakaganito. Sa tingin nyo ba may pananagutan ng mga opisyalis dito? Oo naman po kasi buhay namin na nakataya rito eh. Kung may huling mensahe kayo, ano ito? Ang mensahe ko lamang ay sana wag nilang gawing negosyo yung kalamidad natin. Aling Rosa, ano ang pinakamabigat niyong naranasan? Bali yung mga anak ko tsaka yung mga residente dito, lagi nang nagkakasakit dahil sa baha. Hindi naman nakakabili agad ng mga gamot kasi wala naman kami pera. Ano ang nasa isip niyo tungkol sa mga proyekto laban sa baha? Kung inayos lang sana nila yung pagpapagawa ng mga projects nila, hindi sana ganito na halos buwan-buwan kasi binabaha kami. At sa tingin niyo naman ngayon, ano ang gusto niyong marinig mula sa gobyerno? Tapos na kami, pagod na kami na makarinig ng mga salita galing sa kanila. Ang gusto namin ngayon is action na talaga, na matinong action. Ngayon, bilang nasa video, ano ang huling sasabihin mo bilang isang ina? May posisyon sila, dapat sila yung nagpoprotekta sa aming mga residente dito, hindi yung sila mismo, binubulsa nila yung pondo na dapat sana pantulong sa amin. Tsaka sa susunod, wag na sana silang tumakbo kasi hindi rin naman nila nagagawa or hindi nila nagagawa yung mga tungkulin nila. Kasi sila, habang sila lumalangoy sila sa mga luho nila, kami naman dito nalulubog sa bahay. Magkakaiba ang kanilang kwento. Pangarap, kinabukasan, kabuhayan at buhay. Ngunit iisa ang ugat ng problema. Sa likod ng baha, naroon ang korupsyon. Ito ang realidad ng maraming pamilyang Pilipino. Hindi lang material na bagay ang nawawala, kundi pag-asa, kinabukasan at dignidad. Hindi lang sa flood control projects natatapos ang katiwalian. Marami pa tayong dapat busisiin. Ngunit iisa ang tanong na dapat mamutawag. Sino nga ba ang dapat magdusa? Tayo bang mga mamamayan? Hindi ba dapat ang ugat ay punahin at butasin? Sapat na ba ang pagiging likas na matiis? Saan na nga ba napunta ang pondong dapat sana'y panangga sa ganitong sakop? Ang korupsyon ay hindi katang-isip lamang. Ito ay tunay na problema sapagkat ito ay may muka, may pangalan at may biktima. Hanggat may nagtatanong ng saan napunta ang pera, may pag-asa pang managot ang pinagmulan ng bulok.